Hello again. Hello mga kalarak! Ayan. So kung napapadun niyo po ito, welcome sa channel ni Lola Genggeng. Andito po ako para magpakilala. Ako po si Mary Jane, aka A. Jane. Ako po ang anak, nag-iisang pinakamagandang anak. Nag-iisang anak ni Lola Genggeng nandito sa Amerika. Ako rin po ang dahilan kung bakit nakapunta si Lola Genggeng nyo dito. So, ayan po, short information po. Ako po ay bunso sa magkakapatid. At ako po ang dahilan kung bakit nakapunta dito si Lola Genggeng nyo. Dahil hiningi ko po sa aking asawa last year na tinanong niya ako kung anong gusto kong birthday gift. Sinabi ko kung pwede makuha ang nanay, ang inang ko, or ang anak ko. Yung anak ko, on process na yung papers niya. Pero mas nauna si Lola Genggeng kasi nga senior siya. So, ayan. Ito naman, ipapakilala ko na sa inyo ang the best mother, si Lola Genggeng! Good afternoon, good morning, good evening. Ako si Lola Julie Awanan, aka Lola Genggeng, na nagpakisikat sa Genggeng. Ayan Ako po po. ay 68 years old from San Jacinto Barangay, Bagong Pag-asa, San Jacinto, Pangasinan. Ayan. Pasensya na po kung nakakarinig kayo ng iba ang maingay kasi may mga bata sa lake na nagsiswimming at nagkakayaking. Ayan po. So, po ang aming istorya ng aming buhay. 7 years old po ako noon nung nadisgrasya ang aking tatay, ang aking 7 amang. years old. Yeah. Nadisgrasya po ang aking amang Mario. At magmula po noon, ang nanay ko na po ang tumayong father and mother. Kaming dalawa na po ang magkasama palagi para mangupahan, maglaba, maglinis ng mga bahay, at kung ano-ano pa. Nanay ko pumasok bilang katulong, bilang tagaluto sa tagaluto sa mga kainan, sa kasal, sa card-in, lahat po niyan. Tapos saka naglalaba pa po sa weekend, lahat po yan pinasukan ng aking nanay para lang maitaguyod kami magkakapatid. At the same time, maitaguyod din po niya ang kanyang mga apo. Dahil nag-umpisang mag-apo na siya that time. At ayan, si Lola Julie ay may 7 anak at madami na pong apo. Ating 11 na apo na po. 11 na pong meron siya. So, Nanay Julie, inang Lola Genggeng, ikwento niyo po yung buhay niyo doon. Ikikwento ko yung buhay ko, baka hindi ko na maikwento lahat, baka sa hirap ko noon. Pero ginawa ko ang lahat para mabuhay ang mga anak ko. Yes po, kaya kung mga tao dyan na nahihirapan ngayon, kapit lang, magdasal lang kayo. May araw din. Yan. Ang gulong nga, sabi nga nila, umiikot lang yan. Kung nasa baba ka ngayon, baka bukas nasa taas ka na. Tama. Pero huwag niyong kalimutan, magpakumbaba, magdasal, at huwag mangapin ng kapwa niyo tao. At palaging ilagay ang paa sa baba, huwag sa taas. Yes. At ang pinaka-importante, huwag kang makalimot sa taas. At mahalin niyo ang inyong mga magulang. Dahil kung sabi nga nila, kung saan ka kumapit, doon ka nakakapit, huwag kang bibitaw. Yun ang ko noong namatay ang asawa ko. Kasi maliliit pa sila, ginawa ko ang lahat. Yeah. Andyan na naglalabada ako, namamalansya ako sa pari, nagbubunot pa ako ng mga damo-damo dyan para may makain ang mga anak ko. Kung maaari nga, gagawin ko ang gabi sa araw. Yung gagawin ko ang gabi para hindi na ako matulog at maibigay ko ang mga kailangan ng anak ko. Ayan. Pero sa awa ng Diyos, hindi ako pinabayaan dahil sabi ko, gagawin ko itong lahat. Gagawin ko po itong lahat. Basta wag niyo akong pababayaan. Andyan lang kayo sa likod ko na parang mag-guide sa akin. Ang dami kong nalipusta, ang dami kong naranasan doon. Yes. Saksi po ako dyan sa pag-aalipusta nila sa aking nanay at sa aking tatay. Hindi ko po makakalimutan yung mga yun. Yun po yung aking
kinapitan din yung mga pangmamaliit nila sa amin. Yun yung dahilan kung bakit ako naging strong. Ayan, para mapaganda. Inisip ko palagi na gusto ko mapaganda ang buhay namin. Mayroon yung sasabihin nila na may sasabihin nila, may tao na nagsasabi na kung hindi daw ako maglalabada, hindi kami kakain. Talagang totoo yun. Dahil kung hindi ka gagalaw. Hindi ka gagalaw at saka Wala kami makakain. Hindi ka makakain. Pero may time na ang asawa ko noon, Bedridden siya. Bedridden siya. Tapos ginawa niya ang lahat para makatayo siya. Yes. Nung nakatayo siya, kung wala kami makain noon at wala pa ako, gagawin niya, kukuha siya ng saging. Kung wala kaming bigas, ang kinakain namin nilagang saging. Oo. Kaya yung saging namin, wala kang makikitang maluluto kasi palagi na lang namin nilalaga. Hindi may hinog ang saging. Minsan mga anak ko, mga lalaki, pupunta sila sa bukid. Kung mayroong nag-aararo ng kuka ng kamuting, yung bunga ng kamuti or mais, mga ganyan. Sasama sila para man lang maiuwi sa amin. Kaya nakakalilit din ako sa mga nangyayari sa mga ibang tao dahil alam ko kung maaari nga lang lahat ng humihingi ng tulong sa akin, binibigyan ko dahil alam ko ang hirap ng buhay. Yes. Alam ko kung paano ako ganon din dahil ako minsan humingi din ako ng tulong. Yes. Kaya noon, tuwing ang malaking pasasalamat ko yung yumaong si Ferdinand Pong Fernandez. Dahil pagpasukan na siya na bumibili ng mga gamit ng mga anak ko. Yung mga napaglumaan ng mga anak niya, binibigay niyo sa akin para may isuot ang mga anak ko. Ganyan ako kahirap noon. Mm-hmm. Never ko pong na-experience ang magkaroon ng bagong sapatos, bagong bag, or bagong uniform. Palagi pong ang uniform ko bigay, hand-me-down. Saka, 7 po kaming magkakapatid. Actually, 8. Yung isa medyo nawala sa landas. So, yung 7 po yung talagang nakasama namin sa buong buhay namin. 2 po ang namatay na. So, ayun, yun din po yung pinakamasakit na nangyari sa buhay namin, yung mawala ng tatay namin at mawalan kami ng 2 kapatid. Isang kuya ko, isang ate ko. Yung ate ko naman po, hindi naman po na iiba sa mga taga San Jacinto, alam po nila kung ano nangyari. So, ngayon po, parang ako po yung tumayong breadwinner sa family, magmula nung sumasayaw ako ng orchestra, mga kumbo, ako na po tumutulong sa aking nanay. At nung nakilala ko din po itong asawa ko, ako na din po talaga ang tumayong breadwinner hanggang ngayon. So, hindi naman po ako nagko-complain kasi deserve naman po ng nanay ko ang mga nararanasan niya ngayon. Dahil sa hirap niya, gusto ko maranasan niya yung magandang buhay. So, ayan mga kagingging, kung nanonood kayo, kapit lang, mahalin nyo ang mga magulang nyo, iparanas nyo sa kanila ang buhay na hindi nila naranas. Yan ang i-goal nyo. So, dahil kung wala sila, wala tayo dito. Useless din na iparanas nyo pag namatay na sila. Nanay mo po, pag namatay ka na. Hindi nyo, anong halaga, anong silbi ng pag-iyak-iyak mo kung wala na sila sa iyo. Kaya sa mga anak na andyan, sabihin ninyo sa mga nanay nyo na mahal nyo sila sa habang buhay pa sila. Naririnig nila. Yes. Hindi pagpatay na sa kanyo sasabihin mahal mo. Kaya nagpapasalamat ako dito sa anak ko dahil hindi ko ini-expect na
andito ako, parang panaginip ito eh. Oo. Sabi niya sa akin kanina, parang hindi daw niya na-expect kasi. Nakikita lang niya ito sa camera ko noon, nakausap ko siya, video call. Ngayon, andito na siya. Biruin ninyo, nakapasa ako ng US Embassy. Interview niya sa US ng Embassy. 9, February 9. Saka February 27, andito February na siya. 27. Kasi birthday ko yon. Andito na ako. Yeah. Binook ko siya kaagad ang Kaya- ticket niya at magmula nung nakuha niya yung visa niya, binook ko na siya kaagad kasi gusto ko makasama siya sa aking birthday. So, it's the best birthday ever. So, ayan mga kagenggeng, iyan na po ang short story ng aming buhay. Kung gusto niyo pong mag-request, i-comment niyo lang po dyan ang inyong request na gagawin namin. At please subscribe to our channel, to Lola Genggeng channel, and click the bell button, like and subscribe. Bye!